Nagsisisi ba ako sa pagbili ng minivan? Yan po yung pag-uusapan natin sa video na to. Ngayon po nasa 9 months na itong minivan natin mula nung nabili natin siya. So alam naman po natin yung minivan, mga surplus po yan sa Japan. Mga gamit na nasasakyan doon sa Japan na dinidispose na nila, tapos binibili dito sa Pilipinas or sa ibang bansa. So isa sa bumibili yung bansa natin. So kinakalas-kalas po yung mga minivan na yan, hinahati-hati para kumasya sa container, tapos siniship dito sa Pilipinas, then binubuo ng mga builders. So maraming mga nagre-resell ng minivan. So galing siya sa right hand drive, ngayon left hand drive na siya dito sa Pilipinas. Then itong minivan natin, si Bakbak, second hand ko nabili. Actually, pangatlo na po ako sa may-ari. May unang nakabili sa isang distributor, yung Multicab. Yun po yung company na nag-build dito kay Bakbak. May unang owner, tapos naibenta niya sa pangalawang owner. Then, pangatlong owner na po ako. Kumbaga, triple kill na yata. Kung i-analyze natin mula dun sa pagka-surplus niya, tapos may una pang may-ari, may pangalawa, then pangatlo ako. So talagang gamit na si Bakbak. Pero based sa experience ko sa loob ng 9 months, noong una na-enjoy ko siya kasi nga bago yung atmosphere, bago yung driving experience, malawak yung peripheral view kasi nga malaki yung salamin, tapos ang gaan niyang dalhin. Kahit sa masisikip po na daanan, kasya, madali siyang i-park dahil maliit lang siya. So lalo na po ngayon dito sa Palawan, sa Puerto Princesa, maraming mga kalsada ang ginagawa. So medyo matraffic. So talagang na-enjoy ko to si Bakbak. Hindi siya hassle na dalhin compared dun sa mga malalaking sasakyan na mahirap po i-drive, lalo na pagka traffic tapos may ginagawa pang nakakalsada. Na-enjoy ko siya noong una. Kung nagdadrive po kayo ng mga ibang sasakyan, yung mga malalaking sasakyan, mapapansin nyo po talaga yung power, medyo iba. Medyo hindi na siya ganun kalakas kasi nga itong mga minivan ay 660cc lang. So hindi siya pwedeng ikumpara sa mga malalaking sasakyan. Kahit sa mga Wigo na 1000cc, so talagang napakalayo niya kasi nga 600cc lang. So sa bilis, sa lakas, talagang mapag-iwanan siya. Pero kahit 600cc siya, napakalakas po nito. Nung naibiyahe ko na siya sa El Nido, almost 600 kilometers yung balikan, round trip. Tapos loaded, may mga sakay tayo, may mga gamit. So far okay naman yung biyahe. Kaya lang napansin ko medyo nabibitin sa mga akyatin. Pagdating dun sa mahabang paakyat, pagdating sa pinakatuktok, medyo gumagapang na. So yun yung napansin ko sa kanya. Yung pala, may problema na yung ating valve, 'di ba? Itong mga ganitong sasakyan ay 3-cylinder, tapos meron siyang 12 valve. Nung pina-check up ko dun sa shop, yung ginamitan nila ng filler gauge, meron dun isa na may problema. So ang ginawa nila, binaklas nila yon yung Campal wear, tapos kinaskas nila para maglapat. Nung naayos na yon, nag long drive kami sa south, sa Quezon. Sinubukan namin yung Quezon Loop. Dumaan kami dito sa east part ng Palawan going south, yung National Highway. Then pauwi doon kami dumaan sa West Coast. Doon sa West Coast, napakadaming akyatin. May mga kalsada pa na hindi pa tapos, rough road. Ayan. Pero nung nadala natin siya sa shop, tapos nag-change oil na rin tayo nun, sobrang ganda ng takbo ni Bakbak. Ibang-iba. Lumakas siya, tapos tumipid pa sa gasolina. Dati, nung sinukat ko, nung nagpa-Ilido kami, almost 12 km per liter yung kanyang gas consumption. Pero nung simula nung naayos siya, nung nagbiyahe kami sa south, sa Quezon, pagdating namin ng Quezon, almost 140 to 150 kilometers din siya. Nung tinignan ko doon sa kanyang gauge, 1/4
lang yung nabawas. Kulang-kulang 1/4 pa nga eh. So parang mga 7.5 ganyan on average yung kanyang na-consume. Sobrang tipid. Tapos may portion pa kami na nag-aircon. Pero most of the time during travel namin nakapatay yung aircon. Pero nung may sumakay pa sa amin na isa, tapos kinargahan pa ng isang sakong bigas, nag-aircon pa kami. So yun ganun lang yung na-consume niya na fuel. So tumipid siya kasi nga lumakas na. Hindi tulad dati na dahil nabibitin, talagang nadidiinan ko yung accelerator, kaya malakas din yung kain ng gasolina. So ngayon talaga na-enjoy ko na siya. Mas kampante na ako magbiyahe-biyahe kasi alam ko hindi ako mabibitin sa mga akyatin. Tapos yung fuel consumption talagang yung malaking factor din eh. Hindi na ganun ka gastos yung gasolina kumpara nung una. So kung ako tatanungin, hindi talaga ako magsisisi. Dahil unang-una, yung mga flaws or yung mga disadvantage ng minivan, tanggap ko na. No, alam ko na mas mahina siya kumpara sa mga malalaking sasakyan. Tapos yung aircon niya hindi naman ganun kalakasan kasi nga maliit lang yung motor nito. Pero nung pinaayos natin siya, malakas. Ito naka number 2 lang yung blower, tapos naka-on yung aircon, malamig. Hindi ko lang na-try kung umaabot siya dito sa backseat hanggang doon sa dulo. Pero kung number 3, yan, malakas, malamig na siya. May problema din doon sa aircon natin. So kwento ko lang, binawasan nila ng washer kasi hindi naglalapat yung connector doon sa compressor. Kung binawasan nila ng washer, ayun, okay na, lumalamig na siya, hindi na siya namamatay. Wala naman masyadong disadvantage akong nakita. Yung mga sira, yung mga palya, normal lang po yun eh. Kumbaga tanggap ko na nung bumili ako ng second hand. Kasi alam ko, pag bumili ka ng second hand, wala na masyadong quality control dahil nabili na ng mga private individual. Hindi tulad sa mga galing pa doon sa mga builders. Yan, may mga builders po na magagaling, lalo na sa Davao. Yan, kila Dodong Laagan, shout out. Yan, napapanood ko po sila. Nakita ko rin yung mga review, yung mga content creator din na doon kumuha, talagang satisfied sila sa mga unit. So isa po yan sa mga magagandang builder ng minivan. Tapos yung nabilihan natin, yung pinanggalingan ni Bakbak, multicab yan na company. Meron siya sa Cebu. Tapos yan, Rusi, lalabas din sila ng minivan nila. Objective ko po kasi meron akong magagamit na pang-araw-araw na hindi mabigat sa gasolina. Tapos kaya kong i-drive sa mga masisikip na lugar, maliliit na kalsada, madaling i-park. So yun, dun pa lang solve na ako eh. Tapos nagagamit ko siya as camper van. Diyan na rin ako natutulog. Pag nagka-camping kami, ready on the go na. Latag ko lang yung kutsyon, itabi ko yung mga gamit, pwede nang matulog. Tapos hindi ko pa siya magamit sa business. Yan yung isa sa hindi ko pa nagagawa. Pero soon papasok natin si Bakbak sa business. Wala pa akong idea, pero yan yung isang goal natin, na gamitin siya sa business. Tapos yung takbo niya, 80 kilometers, goods na po ako doon. Hindi ko na siya sinasagad ng 100, 120. Alam ko kaya niya, pero ayoko na sagarin. Mas gusto ko yung chill ride, yung safety first. Kasi hindi naman po ako nagmamadali. Kung may biyahe ako ng malayo, for example, north ng Palawan, El Nido, or sa south ng Palawan, sa Quezon or Brooks Point, naglalaan talaga ako ng isang araw para sa travel lang, para hindi ako nagmamadali. Tapos pwede akong huminto sa mga bayan-bayan, kumain, mamasyal, bago ako makarating dun sa pupuntahan, tapos dun sa appointment, sa mga lalakarin natin. Meron talaga akong isang araw na nilalaan para hindi lagi nagmamadali. So far talagang satisfied ako. May recommend ko, lalo na po sa mga practical na tao.
Super sulit po ng minivan. Marami pong mga murang unit. Kailangan nyo lang po magtiyaga, maghanap. Ako po, ikwento ko lang kung paano ko siya nakuha. Matagal na ako naghahanap sa marketplace kasi doon po medyo mas mura. Alam ko kasi second hand yung mga ipopost doon eh. Although pumunta na rin ako sa mga distributor dito sa Palawan, medyo may kamahalan yung brand new, yung bagong kondisyon ng minivan. So naghanap ako doon, may nakita ako ng mga minivan, kaya lang mga old model, tapos may problema yung mga pintuan, tapos iba yung tunog, medyo yung pintura medyo sira-sira. Tapos kakahanap ko po, may nakita rin ako same unit, galing din sa multicab, kaya lang kulay brown, 4x4 sana, tapos manual pa. Ang problema, pagpunta ko po doon sa kanila, wala yung may-ari. Ginamit nilang pangsundo sa mga anak nila sa school. So hindi ko siya nakita. Then pinapabalik niya ako sa hapon or kinabukasan, hindi ko na po napuntahan. Then after few days, pag check ko, sold na, nabili na yung unit. So hintay lang po ako. Talagang naghihintay ako ng may mag-post ulit. Yun kasi yung thinking ko eh. Pagka hindi ko na kuha yung isang bagay, alam ko hindi yun binigay ni Lord eh. Kumaga piniprepare niya pa ako sa mas magandang ibibigay niya. So sakto may nag-post last January 2025. Ito na yun, pinost niya. Tapos pinuntahan namin agad. Nakita ko yung unit, maganda, malinis, okay pa yung pintura, pati loob, parang bago, no? Parang bago. Akala ko nga kabibili lang eh. So ganun yung itsura. Talagang naka-wax pa yung sasakyan. So nabili ko siya January din. Tapos buti na lang nabili ko si Bakbak kasi noong February, nung nagkaroon po ng bagyo, first time po na lumubog yung maraming parte ng lugar dito sa Puerto Princesa tsaka sa Palawan. So isa po sa lumubog na lugar yung lugar po ng pinagbilihan ko kay Bakbak. Kung hindi ko siya nakuha that time, malamang po nalubog siya sa baha. Maaaring nasira siya or maaaring hindi na maibenta ng maayos na kondisyon kasi nga lubog talaga po, abot hanggang liig yung tubig. Kasi malapit po sila sa Bakawan, papunta na ng dagat. So doon bumuhos yung tubig, yung baha, tapos high tide. Kaya mataas yung tubig baha. So parang naging savior pa ako ni Bakbak. Kaya ganun na lang yung banding naming dalawa. So yun, so nabili ko na. So mula noon yun na-enjoy ko na siya. Nagagamit ko na siya sa content. Nagagamit ko siyang service sa pag-ikot-ikot dito sa Palawan. So super sulit. Kaya kung naghahanap kayo ng sasakyan na reliable, matipid, magaan, maliit, na madali i-park, madali i-drive, ito po yung may re-recommend ko sa inyo. Yan. Pero kung naghahanap kayo ng mabilis, yung parang sports car, naku, hindi nyo po may enjoy yung minivan. Ito po parang babagay ito sa mga taong parang mga tito-tito. Yan, medyo may mga edad-edad na kasi nga chill ride lang ganon. Pero marami akong nakikita na mga bata pa na may mga minivan na. So nakakatuwa kasi hindi lang po yung mga tito-tita yung nahilig sa minivan. Parang all walks of life talagang nagustuhan din yung minivan. Yan, sana nakatulong yung aking kwento na binahagi sa inyo para makapag-decide din kayo kung kukuha din kayo ng minivan or kung para sa inyo talaga yung minivan. Sana samahan nyo ako sa pag-iikot pa dito sa Palawan gamit si Bakbak. Papakita ko sa inyo kung gaano naman kaganda yung aming probinsya. Pag napunta kayo sa Palawan, mapupuntahan nyo yung mga lugar na ipinakita namin or ipapakita pa namin. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye!